Sa pilitan daw pinasok ang bahay ng armadong lalaki na mabilis tumakas. Isa sa mga tinitingnang anggulo, ang pagkakasangkot umano sa iligal na droga ng ilang malapit sa biktima. Isang tama ng bala ang bumasag sa katahimikan sa Talisay City sa Cebu nitong nakaraang linggo. Isang 14 anyos na dalaga ang di umano pinagbabaril habang sumasagot ng module sa loob pa man din ng kanilang bahay. Ang suspect, armado raw ng baril. Naku yung nuktok niya ako sila mga bili. Patiran ko no ang portahan. Patiran portahan niya. Diyan gikuanan, ilan. Ang mga pulis agad nag-imbestiga pero Yung unang statement na pinalabas nila, taliwas sa investigasyon na ginawa ng ating kapulisan. ang mga saksi sa krimen may pinagtatakpan. Sila ako day, namakak may pag-una interview. Nahadlo ko na tumamakak kay basin. May bawaan sa pulis ang tinuod ba? Sino ba talaga ang bumaril sa dalaga? Sabi ko nalbaho ko, ma'am. Ito na ako, ma'am. Ang biktima, ang 14 anyos na si Jacqueline. Wala raw sa sariling bahay ang ina ni Jacqueline na si Evelyn nung nangyari ang krimen. Nasa kabilang bahay kung saan siya namamasukang kasambahay. Dito ko sa kong amo, nagpakatukos bata. Kato ng kuan, nanawag na sila tabang. Alas 9 siguro to, alas 8 ba. Ito nigawas ko ang bata kong gibiyaan. Dito na raw tumambad kay Evelyn ang duguan niyang anak na buhat-buhat ng kanilang kapitbahay. Si Divina agad daw ibinalita sa kanilang ina na di umano pinasok ang kanilang bahay. Ang naroon ng mga oras na yon, si Jacqueline, si Divina, ang live-in partner nitong si Kenji at ang isa pa nilang kapatid na si Edwin. Si Jacqueline, sumasagot daw noon ng module sa kama. Pagbuta ito, mamati pagamatan ako. Yan igawas ko, paggawas na ko kita. Pagtanaw na ko si Jacqueline na may dugos na ako. Kaya pagtulalakin, pangayo tabang sa gawas. Mata, nidagan ko sa gawas. Nailaki na nga rin, nakabulit na musil. Naman dyan ko kabaw na natugmang ko, natug me din. Then, nakamata man siya pagbuto. Then, pagmata niya, ako gipukaw. Kay nakita man siya kumahud, nagdugo-dugo. Pero ang naunang salaysay ni Divina nagdulot ng kalituhan. According to the first statement of the victim, it was transpired at 7 a.m. However, it was reported to the police 9:30 a.m. Contaminated yung crime scene. At dito nadiskubre ng mga pulis na walang nanloob sa bahay ng biktima dahil ang suspect nakatira mismo sa kanilang bahay. Jacqueline! Ang nakabaril kay Jacqueline, walang iba kundi ang kanyang kuya Edwin. Actually, yung suspect po natin ay under probation po siya dahil sa kasong illegal na droga. Totoo raw na sumasagot ng module noon si Jacqueline. Ako junior natug, then gipa-iswag sa kumang Jacqueline ba? Kaya nag-module man sila. Pero pagkapausog daw ni Jacqueline sa kanyang kapatid, bigla raw may dumausdos sa bulsa ng kanyang kuya Edwin. Isang baril na agad pumutok. Ang bala tumama sa mukha ni Jacqueline na agad niyang ikinamatay. Tingnan ko dyan, sorry tol, wala tuyo ah. Hot kay sa dughan. Katong nihilak ako kay junior. Ito nang hilak mi dire din. Ningon ako kay junior nga kanang sorry tol, ba tuyo ah. Ipinakita ni Evelyn ang mga naiwang module ni Jacqueline nung nangyari ang insidente. Ang ilan sa mga ito may bakas pa ng dugo. Kasi sa school lang yun, hindi siya mo absent mo, mahilak to sa pabsinon. Ang baril, isang revolver. Si Divina, nung mga sandaling yun, gulong-gulo na. Isusuplong ba niya ang kanyang kapatid na si Edwin o kanya itong pagtatakpan? Ano nang gagawin natin ngayon? Ano nangyari? Pinayuhan sila ng kanilang kapitbahay na itago natin sa pangalang Andrea. Balik kusod mo to nangari sa timang. Nangari siya na siya. Hoy, paminaw mo eh, narbay magkuhan ka na mag-imbestiga diri. Anaan niya pag-istorya nga, nangari laki. Pero ang malaking palaisipan para kay Divina kung paanong nagkaroon ng baril ang kanyang kapatid. Ang armas gikuha ni Junior niya yagisod sa boss nga itom. Yan ang nagidon ni kuan ni Titing.
Nga iya gipatapid. Nasaan na rin ba ang suspect? Isang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa Cebu, isa pang nakababahalang gun-related incident na nangyari sa loob din ng tahanan ang gumulantang naman sa Negros Occidental. Ang itinuturo namang nakapatay sa isang pulis, ang 7 taong gulang niyang anak. Hindi nagpaunlak ng panayamang pamilya, pero ayon sa mga kapitbahay, madalas daw nilang naririnig na nagtatalo ang mag-asawa. Dapat magpa-fresh kayo mga mamshi para hindi kayo iwanan. Dapat kayo ang nang iiwan. Ang pinag-ugatan daw ng kanilang alitan, TikTok Live. Nung time na yon parang merong isang gifter si tita na loyal sa kanya. Parang nagchat-chat sila. Pero for friends, wala naman mali siya. Ang alitan ng mag-asawa, narinig daw ng anak nilang itago natin sa pangalang Julio. Hindi ko man narinig yung kanilang argument. Yung narinig ko lang, may nabasag na mga gamit. Seconds lang, may narinig na ako naputok ng baril. Yung isang anak, lumabas siya ng bahay nila. Pinatay niya daw yung papa niya para wala ng gulo. Ang tatay na pulis nagtamo ng isang tama ng bala. Ang tumapos sa kanya, sarili niyang baril. Bagamat inamin daw ng bata na siya ang nakabaril sa sarili niyang ama, ang mga investigador nagsagawa pa rin ng paraffin test sa suspect para siguraduhin na nagpaputok talaga ito ng baril. Nag-conduct din po ng autopsy, ma'am, sa body of the victim, and also nag-gather din kami ng statements po. Kung sakaling mapatunayan na bata ang nakabaril, ang maaaring crime po dito ay parricide through reckless imprudence. However, dahil siya po ay 7 years old, meron naman nagpoprotekta sa mga kabataan. Ito po yung RA 9344 or yung Juvenile Justice Welfare Act natin, which defines the age of criminal responsibility. Ayon dito sa batas, 15 years old and under are exempted from criminal liability subject to the intervention program of the authorities. Para sa ang trabaho, may kakambal na baril o armas. Paano ba ito iingatan para hindi mapunta sa maling kamay na maaring magdulot ng dahas? Dahil pwedeng iuwi yung baril, so kailangan ito mayroon kang bolt or container man lang na may lock and laging isaisip na dapat keep out from children's reach at hindi niya basta-basta ilagay na lang sa kung saan-saan. Bakit may baril ang mga hindi naman dapat magkaroon nito? Para bang cellphone lang na nasa bulsa o dala-dala sa loob ng tahanan? Yung term na peltic or yung mga illegal na nakukuha na baril o illegal na nabibili na baril, galing po ito sa black market. Hindi po ito rehistrado. At yung mga bumibili po nito ay hindi rin lisensyado. So yung mga ginagamit po ng mga kriminal ay usually ganitong klase. Dapat ang isang aplikante ay at least 21 years old. Magkaroon muna ng license to own and possess firearms. Kailangan niya na pasado siya sa neuropsychiatric examinations. Kailangan pasado rin siya ng drug test. Meron din yung National Police Clearance. Samantala, balik tayo sa insidente ng barilan sa Cebu. Matapos mabaril sa mukha si Jacqueline, ang kanyang kuya Edwin na suspect sa krimen, agad tumakas. Na-charge po siya ng homicide saka illegal possession of firearms. Lumabas po na wala pong lisensya yung baril. May chance to present his defense before the court. Dawit din sa kaso ang mga kapitbahay na ayon kay Divina, nagdulak sa kanilang magsinungaling. Arestado po natin yung dalawa po na suspetsyado sa obstruction of justice na nag-fabricate ng information, mislead our investigation. Tapos yung isa naman po ay arestado na rin po natin. Charged po siya ng obstruction of justice at saka accessory to the crime of homicide. Dahil po sa pagtatago ng baril na material po doon sa insidente na po yun. There was an attempt to cover up. Sakit sa buot, igura mo ko ni Adto, ni Tabang kay naluoy ko. Iba ni ako na gibali. Wala mong kuningon nga, itagong pusil nga. Wala na mo na yung isulti sa pulis. Gamahay dyan kung ano ni Tabang ko ngayon, ni Adto ko sila ha. Karon na kami na gibali siya mga igsuot. Ngayon, ana din po itabo. Si Kimji, nga, kol, ilobo lang na kol, kuha na mo na unya. Okay ba, naadid ako dahil ng kaso dahil kung magtago-tago armas. We are not just legally liable, but we are also morally accountable
especially sa mga mahal po natin sa buhay. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na bilang ng mga namamatay dahil sa baril sa buong mundo. That's an average of 20 deaths per month. Gawin nating mas istrikto ang ating batas. Walang lugar ang baril sa isang mapayapang bayan. Gawas lang, asa kaya nang tago karon ay pagtago-tago kay samot imong kuan kaso tubanga sa rin imong igsuon na unsari. Pasaylo kay igsuon man ang Japon na namo. Unta mo surrender na siya. Kung ang baril mismo bilang bagay ang ating pag-uusapan, walang kaso. Kailangan kasi itong hawakan ng mga mangangalaga sa ating kaligtasan. Pero kung mapunta ito sa maling mga kamay o sa maling lugar, delikado ito. Pwedeng magdulot ng karahasan at trahedya kahit pa sa pinakaligtas sanang lugar, ang ating tahanan.